Kapitan Tiago ay isang bilugan ng mukha, kayumanggi ang kulay at di kataasan kung titingnan sa pisikal na anyo. Mahusay siyang makisama sa lahat ng tao, mahirap man o mayaman, mangmang o dekado, ordinaryong mamamayan o maging may tungkulin sa lipunan at simbahan. Napatunayan niya ito nang mapangasawa niya si Doña Pia Alba, isang mayamang dalaga. Ngunit sa kanilang pagsasama na umabot sa 6 na taon, hindi sila nabiyayaang magkaanak. Mula sa payo ng kaibigan at kapanalig sa pananampalataya na si Padre Damaso, nanalig silang mag-asawa sa Berhen ng Obando upang sila'y mabiyayaan ng supli. Hindi naglaon ay naglihi ang babae, nagbunga ang kanilang pananampalataya ng isang napakarikit na sanggol na pinangalan ng Maria Clara. Sa azotea napadpad ang magkasuyo at doon nag-usap. Sa umpisa ay tahimik ang dalawa at nagpapakiramdaman dahil sa matagal na hindi pagkikita. Nang lumaon ay nagsimula na silang magbalik tanaw sa kanilang nakaraan, nagbalik sa kanilang isip at damdamin ang iniwang kamusmusan bago sila magkahiwalay. Ang masayang alaala at pinagsamahan noong kanilang kabataan ay masuyong paglalambingan, paglalaro at paglalangoy sa batis. Hindi mapalagay si Maria Clara buhat nang makagaling sa simbahan kasama ang kanyang tiya Isabel. Pagkatapos ng misa ay agad itong nagyaya umuwi ng bahay. At naramdaman ni Maria Clara ang pagdaramdam ng kanyang tiya Isabel sapagkat naniniwala ito sa kanyang pagkamadasalin. Sinadya niyang iparinig dito ang huling panalangin. Tawarin sana ako ng Diyos na higit na nakakaunawa sa aking kaloob bilang isang babae. Hinintay ni Maria Clara si Ibarra sa kanyang bahay. Alumpihit ito pag may nadaraang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Sa pag-asam na ito ang kanyang iniintay. Samantalang si Tia Isabel ay abala sa paglilinis ng kalat sa bahay. Samantalang panay buklat ni Kapitan Tiago sa kanyang mga papeles. Napansin ni Kapitan Tiago ang pamumutla ng mukha ng kanyang anak. Mas makabubuting magbakasyon ka muna. Saan mo ba gusto? Sa Malabon o San Diego? Sa Santiago na lamang dahil mas malaki ang bahay doon at isa pa'y malapit na ang Quiapo. Kung gayon ay umuwi muna kayo sa Biaterio upang maghahaw ng mga gamit. Ikaw pala doon, Crisostomo. Napatda ang dalaga lalo na nang marinig niya ang tinig ng binata na bagong dating. Patakbo siyang nagtungo sa silid asalay. Napangiti na lamang sina Kapitan Tiago at Tia Isabel dahil sa inasal ng dalaga. Sa tuwa ay hinalikan at niyakap niya ang matandang babae. Labis na galak ang kanyang naramdaman at namamalas ito ng matandang babae. Pinag-ayos siya nito at binihisan upang ipaharap sa mga bisita. Lagi mo ba akong naaalala? O sadyang maging makakalimutin ka na dahil sa mga pagkilang na nakilala mo sa inyong pagdadapuan? Paano kita makakalimutan? Kaya naging ang sinig mo ay naririnig ko maging tatangan. Napalis ang lungkot ni Crisostomo Ibarra habang tumatakbo ang sasakyan sa kanyang paglalakbay. Isa-isang nagbalik ang kanyang mga masasaya at malulungkot na alaala habang pinagmamasdan niya ang tanawing dinaraan. Walang tigil ang kalesa at karumatang nagyayaot dito. Iba't ibang mga tao, mga kargador, naglalako ng paninda, mga tindahan at hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang karitong hilahilan ng mga kalabaw. May sumurot sa kanyang damdamin pagkakakita sa mga bilanggong inaalipin sa pagpapatag ng kalsada. Ang mas nakakahilakbot sa gayong estado ay natatamo pa nila ang karasang hindi sana nila natatanggap mula sa kapwang bilanggo na may kapalaran at sitwasyon.
Tama ang naging hinala ni Ibarra na si Padre Damaso ang nakita niyang lula ng Victoria at nagtungo ito sa bahay ni Kapitan Tiago. Himunto ito sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago, formal ang mukha nito at nagmamadali na parang may mahalagang sadya. Sa pintuan pa lamang ay nakasalubong na ni Padre Damaso ang magtiya na palabas ng bahay. Saan ang tungo niyo? Kukunin po namin sa kumbento ang aking mga gamit. Nabigla ito at nabulong na sinabi sa sarili. Tingnan natin kung sino ang masusunod at kung sino ang masigit na makapangyarihan. Napansin ni Tia Isabel ang pabulong na iyon at napagkamalan niyang may sinasaulong sermon ang matandang praile. Sumagsag ang lakad ni Padre Damaso papasok sa bahay ni Kapitan Tiago. Sinalubong siya ng ngiti ni Kapitan Tiago. Magmamano sana ang lalaki ngunit hindi ito iniabot ang kamay katulad ng dati. Bagya itong nabigla nang makitang pormal ang anyo ng kanyang mukha. May mahalaga tayong pag-uusapan sa iyong tanggapan, Santiago. Nang mga oras na iyon ay nagaganap na rin ang pag-uusap sa pagitan ng isang paring may malubhang sakit na nasa kumbento at kay paring Sibalya na naroon upang dalawin ito at balitaan sa mga nagaganap sa paligid. Sa paniniwala ng pari, ang kanyang sakit ay kaparusahan sa mga nagawang pagmamalupit at pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan. Hindi niya sinunod ang payo ng doktor at pagpapatistis sapagkat siya ay matanda at mahina na. Minatapat na lamang niya na hintayin ang kanyang kamatayan. Inilahad ni Padre Sibalya ang naging piging at pagdalo ni Ibarra mula sa kwento ay naghinuha ito na maaring mali ang natanggap na balita nila tungkol kay Ibarra. Sa kanyang palagay ay may sariling bait ito at mabuting tao si Ibarra, taliwas na pinaparating sa kanya nila ni Padre Damaso. May kapangyarihan tayo dahil pinaniniwalaan tayo kapag may kumakalaban sa atin. Patangan ng pamalaan na erehe ang kalaban natin. At dahil tutol tayo sa kalayaan ng bayan, nagiging dahilan pa ito para hindi tayo maalis sa Kristo. Ngunit paano kung ang kaaway natin ang paniwalaan nila? Yung mangyayaring gayon. Isang magandang tanawin ang makikita sa San Diego. Pinaliligiran ito ng mga mayayabong na punong kahoy, sagana sa mga pananim tulad ng kape at asukal. Pangangalakal ang kanilang uri ng pamumuhay, ngunit karaniwang mura ang pagkakabili ng mga inchik sa kanilang kalakal. May gubat sa San Diego kung saan malalabay ang mga punong kahoy at maraming baboy ramo, usa at ligaw na hayop. Kakikitaan ang bayan ng kasaganaan sa likas na yaman. Nabighani ang isang matandang Kastila sa kalikasang ito, lalo nang makita ang batis sa kailinis na may sariwang tubig. Inalam ng matanda lalaki kung sino ang may-ari sa lupain sa bundok na iyon at binili ito kapalit ng alas at salapi. Ayon sa mga nakakaalala, hindi na raw nakita ang matanda simula noon. Nagkaroon ng mga bulong-bulungan tungkol sa matanda. Isa raw itong engkantado, ngunit ang ilan na may hindi naniniwala sa kwento. Ang iba ay nagsasabing nawala ito sa gubat at naengkanto. Nang lumaon ay natagpuan ang nabubulok na bangkay ng matanda sa kagubatan at nagbigti sa punong banete. Karumal-dumal ang paraan ng pagkamatay ng matanda. Tumagdag ito sa dugtong-dugtong na alamat at kwentong katatakutan sa lugar. Talagang nakakatakot ang kastilang iyon. Pati ang boses ay na nanggagaling sa ilalim ng balon at ang pata palagi ay nandilisik.